Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa unang Pedro, chapter 1, verse 15 to 16. Sinasabi dito na, "Unan lang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako." Ang konsepto na inuutusan tayo ng Diyos na sambahin siya upang tayo ay maging katulad niya ay batay sa ideya na sa pamamagitan ng aktibong pagtutuon sa kanyang katangian at mga katangian sa pamamagitan ng pagsamba, unti-unti tayong nababago sa kanyang larawan na sumasalamin sa kanyang mga katangian sa ating sariling buhay. Madalas itong binabanggit sa Biblia, partikular sa talatang Korinto 3:18 na nagsasaad na at tayong lahat na walang lambong na muka ay nagmamasid sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nagbabagong anyo sa kanyang larawan na may lumalagong kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Payag na ito ay nangangahulugan na habang ang mga tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, ayon sa Biblia, hindi nagpapahiwatig na tayo ay nilalayong maging Diyos mismo. Sa halip, ipinapahiwatig nito na ibinabahagi natin ang ilang mga katangian sa Diyos tulad ng kakayahang magmahal, mga tuwiran, at kumuha ng mga moral na pagpili na nagpapahintulot sa atin na ipakita ang kanyang kalikasan sa lupa, ngunit hindi makamit ang kanyang banal na katayuan. Ang pagiging likha sa larawan ng Diyos ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na kaugnayan sa Kanya, kung saan tinawag tayo upang ipakita ang kanyang kabutihan sa mundo. Ang pangunahing focus ng buhay ng isang tao ay dapat sa kanilang spiritual na connection sa Diyos, sa halip na maghanap ng materyal na kayamanan o iba pang makumundong mga hangarin. Inuuna ang pananampalataya kaysa ano paman, kaya nang sinasabi ng Biblia sa hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera. Nangahulugan ito na kung bibigyan mo ng labis na diin ang pagkakaroon ng kayamanan o materyal na pag-aari, maaari itong makagambala sa iyong tunay na layunin ng paghahanap ng kaugnayan sa Diyos. Ang ituloyang Diyos ay nagpapahiwatig ng aktibong pagpapahanap ng mas malalim na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, at pamumuhay ayon sa prinsipyo ng relihiyon. Ang ibig sabihin ng pamumuhay sa kahandaan para sa araw ng paghuhukom ay aktibong mamuhay ng may pangunawa na magkaroon ng pangwakas na pagtutuos kung saan ang iyong mga kilos ay hatulan sa mga tuwid ay nagsisikap na mamuhay ng matuwid at ayon sa mga turo ng iyong pananampalataya na laging handa para sa sandaling iyon ay darating. Mahalagang tumutuon sa pamumuno ng isang moral na buhay na may paniniwala na ang iyong mga gawa ay susuriin ng isang mas mataas na kapangyarihan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.